natin to. So, yung last week na topic natin is about domain and range. What we did is we tried to find the domain and range of function. Pag sinabi nating domain, lahat ng pwedeng i-substitute dun sa ating function, sa x variable natin. Yung range naman, yun yung result. Parang pag sinubstitute mo yung mga x, i-collect mo naman yung mga y, yun yung range. So, paano kunin yun? Please try to watch the videos na lang para at least mas mabilis tayo. Okay? Di ba sinabi ko yung last time na meron tayong i-upload na video? Pinanood nyo yun? I think I mentioned it in the GC, right? Guys? Yes po, meron po. Napanood nyo na yan? Pero po, last week po. May sinend akong may dalawang nag-react lang. Hindi, ay tatlo pala. Sana napanood nyo siya. Okay, so ang topic natin ngayon is about limits. Okay, share ko lang yung screen ko. Mali. Ito pala. Okay na? Nakaka-bother yung picture mo, Biray. Wala ka bang ibang mas matinong picture dyan? Sir, sorry po. Hindi ko lang po nabalitan. Sorry po, sir. Nakaka-bother. Mukha mo pa naman yun dito sa screen ko. Anyway, so ang topic natin for today is limits. Yun ang pangalan ko. Ito yung ang mga kailangan natin gawin. Actually, we will limit yung discussion natin, lilimitahan lang natin sa mga to. So we will try to find the right hand limit and then left hand limit, and then we'll proceed with solving limits hanggang kwan lang tayo siguro, hanggang isang indeterminate form, yung 0/0. The other indeterminate forms hindi na natin gagawin. And then, looking at the graph, we'll try to find the limit of functions. Ito yung gagawin natin. Okay, so this is the definition. This is the formal definition of limits. That if we try to find the limit or the limit of the function, basa nito, the limit of f of x as x approaches a would be equal to L if and only if blah 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 blah. Huwag nyo na isipin yan. Ibig sabihin lang nito, na as you make your x approach a certain value, pag pinalapit mo si x sa a, yung L lalapit sa, yung y natin lalapit sa L. Parang ganon. Na itong x minus a less than delta, ibig sabihin lang yan, meron kang maliit na value, may maliit kang interval, okay, na nakapaloob si a, nakapaloob din si L with a certain small interval na of length epsilon. Gets? Siyempre, hindi. Naiintindihan niyo ba yan? Nakuha niyo? Basta ang ibig sabihin lang yan. Kunwari, I ask you to, nasa loob kayo ng bahay niya, di ba? Nakasarado kunwari ang pinto. Sinabihan ko kayo na maglakad kayo. Pag naglakad kayo, siyempre, meron lang kayong, the word limit, yun ang ibig sabihin nun. Merong limitasyon ng pupuntahan. Kahit anong lakad nyo, hanggang dun lang kayo sa pader. Parang ganon. So, yun yung limit. Yung epsilon at saka delta na to, ito yung maliit na, hindi ka naman kasi alam mo na ang limit mo pag naglakad ka, papunta doon, ay yung pader. Hindi ka naman kailangan mapunta sa pader, di ba? Pero alam natin, ang limit natin ay hanggang doon lang sa pader. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi mo kailangan mapunta sa pader, pero alam mo na hanggang doon lang yung kailangang pwedeng mong mapuntahan. Okay? Kuha? Parang ginawa lang nating mathematical yung definition ng limitasyon. Parang tayo, hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay, so hanggang saan lang tayo? Hanggang saan yung limit natin? So hanggang sa certain perimeter lang ng bakuran natin, di ba? O parang ganun lang din yung limit. Okay?
So, hindi tayo pwedeng lumampas, hindi natin kailangang pumunta doon, pero alam natin na hanggang doon yung boundary. Parang boundary lang yung limit natin. Okay. Ito pang isang definition. Ito naman medyo sa pag-solve natin later on. Kapag kinuha daw natin yung limit from left and from right, dapat parehas. Pag ang limit natin from left at saka from right magkaiba, siyempre, the limit hindi na siya mag-exist. Kaya tinatawag natin siya that the limit does not exist. If the limit, itong nakikita niyo yung superscript natin na sa A, ito, yung may positive, ibig sabihin from the right, yung negative naman from the left. So, dapat parehas sila so that the limit of the function as x approaches A exists at L. Pag magkaiba yan, the limit does not exist. Makikita natin siya later on, lalo na sa graph. Sa graph na ipapakita natin. Na kapag magkaiba, yung pinupuntahan niya mula kaliwa o mula kanan, ibig sabihin, hindi parehas yung limit. Pero pag nagkaparehas yung pinupuntahan nila, yung limit niyan ay yun kung ano yung pinupuntahan nila parehas. Okay, so let's have this limit theorems. Ito naman, gagamitin natin to kapag pag-solve natin ng limit sa mga functions later on. So ito, napakadali lang nito kasi ito, this just tells you na if you can, parang algebraic lang ang gagawin natin dito. If you can substitute the value to the function, then that's already the limit. Kapag nagkaroon ng problema, then there's something we can do later on. So, syempre ito, limit of the function o limit of C. Kapag constant siya, syempre, as you make your C, as you make your x approaches A, yung C pa rin siya. So, the limit of the constant is also A. Ito very, nakakaloko to na as x approaches A, so where does x approach? So your x approach A, di ba? Ilagay lang to kasi later on, para lang tayo. Anyway, ito naman, sum and difference naman, if you get the sum and difference of the limits, it's just the limit of the sum and difference. Okay, so if you get the sum, the limit of the sum or difference is just the sum or difference of the limits. Parang kung ano yung limit nito, saka ito, kapag in-add mo, yun, ganun din ang magiging limit niya. I-add mo lang din, or isi-subtract. Same thing kapag multiplication, raising to a power, and then dividing. Of course, this is only, yung division na to, pwede lang to kapag yung ating m ay hindi zero. Otherwise, if this is zero, hindi siya pwedeng mangyari. Kasi hindi pwedeng mag-divide tayo ng zero. Okay, so example tayo. Ito, napakasimple muna tayo. Limit of 3x minus 1. So dito, ang gagawin lang natin ito, mag-substitute. Pag nag-substitute tayo, notice, meron tayong lalabas na value, so that's already the limit. Okay? Same thing with this. Nakuha ba to? So nag-substitute lang tayo dun sa ating x. Kung ano yung a natin, isa-substitute lang natin, yun yung, kung may lumabas, yun na yung limit. Kasi later on, pag makita natin yung graph din, na ito yun lang talaga pinupuntahan niya. Ito, paano pag ito naman? Paano kapag ang ating limit ay ganito? Notice, kapag sinubstitute natin yung negative 1 sa numerator, ano yung magiging result? I'll just get my marker. May wagang whiteboard. Okay, so dun sa isa, yung x squared minus 2x minus 3 over x plus 1. Pag sinubstitute natin yung if you make x approach negative 1, gagawin natin ito negative 1, di ba? Ito yung magiging negative 1 squared minus 2 times negative 1 minus 3. Right? Nakikita ba? Okay, over, this will be negative 1 plus 1, right? Yung numerator, negative 1 squared, magiging 1. Negative 2 times negative 1, magiging positive 2. And then minus 3 over, ito magiging 0. Ito naman ay magiging 0 pa rin, di ba? 0 pa rin siya. So magkakaroon tayo ng parang 0 over 0. Got it? So unlike the first two example, walang problema kasi kung ano yung lumabas, yun na yung limit natin. Pero ito, nag 0 over 0. Pag nag 0 over 0, ang gagawin natin dito ay i-factor natin yung numerator at saka denominator.
So, anong ibig sabihin? Kapag pinactor out natin to, magiging ganito siya. Right? Ano ba? Alam pa paano mag-factor. Okay? So, factoring lang siya. So, pag pinactor natin, magiging ganito yung itsura. So, pwede na nating i-cancel yung x plus 1 at saka x plus 1 sa numerator at saka denominator. Kasi, tandaan natin guys, kapag sa ako natin, pwede tayong basta-basta magtanggal kapag alam natin na hindi pwedeng mag-negative 1 yung x. Limit lang naman siya, so hindi kailangan maging negative 1 yung x. Papunta lang sa doon. So, pwede natin siyang tanggalin. So, ang matitira ay ito. So, ang limit nitong previous function natin ay parehas lang sa nitong limit na to. Okay? So, when we substitute now the negative 1, ano yung magiging itsura? So, magiging, matakpan ng ating mga mukha. Okay, so, ano matitira? Okay? So, negative 1 minus 3, so magiging negative 4. Okay? Question? Wala. Malinaw po. Pag may tanong, magsabi lang po ha. Okay, next. Next example natin ito. Paano naman kapag ganito? So, same thing guys. Hirap pala pag ganito, hindi ko nakikita yung sarili. Okay, paano nakikita yung sarili ko? Okay, so, what happened? Kapag ganito. So, same thing, kapag ang x natin ay negative 4, ay positive 2, yung numerator natin, 2 squared ay, anong 2 squared? 2 squared ay 4, right? So, 4 minus 4 is 0. Sa denominator natin, 2 minus 2 magiging 0 ulit. Right? So, magkakaroon ulit tayo na 0 over 0. So, pwede natin gawin dito ay factor ulit yung numerator at saka denominator. So, magiging ganito. Yung numerator ay difference of 2 squares lang yan. So, we can just have this. Okay? So, yung magiging factor niyan. So, pwede ulit natin tanggalin si x minus 2 sa numerator at denominator. And then, we can now substitute. We have 4. Okay now? Any question? Na? Okay. Ito naman. So, ganun din. Negative 3 yung ating a. So, negative 3 cube. Pag sinubstitute natin dito, magiging negative 27. So, plus 27, 0 ulit. And then sa denominator, 0 ulit. So, the same thing, we can now factor again. Ito naman, sum of 2 cubes. So, paano i-factor yan, di ba? Square root lang nito, square root, and then ang magiging other factor niya ay x squared minus 3x and then plus 9. So, yun na. So, notice, kapag nagkakaroon talaga tayo ng 0 over 0, ito yung way kasi may para makakancel kasi tayo sa numerator at saka sa denominator lagi yan. Okay, so we are left with here, which is 27. Any question? Malinaw? Yes po, sir. Okay, so yun ang mga kailangan yung tandaan. So whenever we try to find the limit, kapag pwede nating i-substitute, yun na yun. But if it turns out to be what we call an indeterminate form na 0 over 0, ang gagawin natin dito is we will try to factor out. Or later on, pagdating natin sa derivatives, meron tayong tinatawag na L'Hopital's rule. Yung L'Hopital's rule naman, ang way nun is ikukunin lang natin derivative ng numerator at saka denominator. So pagdating natin, pag alam na natin paano kunin yung derivative, yun naman ang another way on on finding for the limit of 0 over 0. Kasi unang-una, yung pag-factor kasi minsan medyo mahirap, lalo na kapag medyo komplikado na yung isa sa numerator o denominator natin. Kapag medyo komplikado na yung mga algebraic functions natin, yung algebraic expression natin,
medyo mahirap na rin mag-factor. So, hindi na to masyadong madali. Unlike itong mga problem natin na to, madali lang yung mga factoring na to. So, kayang-kaya. Pero pag medyo mahirap-hirap na, the other way is what we call the L'Hopital's rule. Ang gagawin lang natin dito, kukunin ang derivative ng numerator at saka derivative ng denominator. Pag alam na natin kunin yung derivative, which is madali lang sa later. Okay? So, ang next natin ay wag na to. Okay, let's have let's now proceed with the next one, which is dito tayo. Okay, ito na yung next natin, which is trying to find the limit of the function from left and right and by looking into the graph. Okay, so by looking into the graph, guys, this one is, I call it piecewise function kasi mga parang piece by piece. So maganda kasing example to on how we can look into the limits of the function using this. So maganda sana kung meron palang grid yung aking graph, pero ito yung ano to, this is -2, this is 1, and then this is 3. Yeah. And this is 5. Ito ay, ang point na to ay 1, 3. Ito naman ay -2, -3. Ito, kapag, ang pagkakaiba pala nito guys, kapag hollow, ibig sabihin hindi kasama yung point na yon. Pero kapag, tawag nito, kapag shaded, ibig sabihin kasama yung point dun sa graph. Okay, now let's start with this. For example, what would be the value of y? Ito muna, value of y muna tayo, hindi wala pa tayo sa limit. What would be the value of y when x is equal to 1? Yun ang ibig sabihin ng f at 1. Ano yung y value nung point when x is equal to 1? So hanapin natin sa graph. So when x is equal to 1, nasan si x na equal to 1? Ito si 1, di ba? Hanapin natin si y value. Okay? Asan si y value natin? Asan yung point rather na may x equals 1? Titingnan natin, ito ba? Hindi, di ba? Kasi hollow yan, hindi kasama. Asan yung shaded part? Ito, di ba? So ito yung point na may x equals 1. Ano yung y value niyan? So tatapatin lang natin dito sa y axis natin. So magiging 3. So ang y value natin when x equal to 1 ay 3. Malinaw? Isa pa. Sorry, f at -2. Ang ibig sabihin nito, kukunin natin yung y value kapag ang x natin ay -2. Okay? So, ano mangyayari? Ang x natin ay -2, andito si -2. Nakikita nyo ba yung arrowhead nung mouse ko? Opo, sir. Yes, sir. Okay. So, ito siya, di ba? Andito yung -2. So, yung -2 andito, asan yung y value? Yun ba? Di ba? Hindi. Kasi ito ay unshaded. Hindi kasama yung point na yan. So, nasaan? Dito sa baba. Okay? So, yung y value niya ay andito, which is -3. So, yun yung magiging y value ng x na equals -2. Okay? Tinatapat ko lang to lagi sa mga dulo kasi ito yung parang tawag nito, critical points. Pero kunwari, what will be y when x is 0 naman? Ano naman magiging value ng y when x ay 0? So, ang x natin naman dito ay 0. Nasaan si x na 0? At dito si 0, di ba? Asan yung point na may x equal to 0? Hanapin natin kung saan merong graph. Nasaan siya? Ito, so itatapat natin andito, di ba? So, ano yung y value diyan? Ang y value diyan ay 1. Okay? Yari? Baliktarin natin. Ano naman ang x kapag ang y mo ay kunwari, ang y mo ay 0? Ano yung x? So, asan yung y na 0? Andito si y 0, di ba? So, ano yung x naman niya? So, napakarami, di ba? So, pwedeng ito, ano to? X niya ay 2.
pwedeng x niya dito ay napakarami. Pwedeng 3 point something, di ba? 3.7. Pwede rin andito negative 0.5. Pwede rin ito na negative 5.3 something. So napakaraming pwedeng y value, ay napakaraming pwedeng x sa isang y. Pero sa isang x, ang kagandahan sa function kasi sa isang x, isang y lang ang makukuha. Okay? Now, punta tayo sa limit na tayo. Ay, meron pala tayo dito. F of 3. F of 3 naman pala. Sige nga, ano sagot? Anyone? What is the value of y when x is 3? Sir, 1. 1. Mali. Sir, negative 6. Very good. Negative 6. Negative 6 kasi andun yung point, di ba? Ayun, dito sa baba. Okay? So, punta na tayo sa limit. Ito naman. Kapag may nakita kayo na ganito, limit of f of x as x approaches negative 2 na may superscript na negative, ibig sabihin yan from the left, mula kaliwa. Okay? So, kung titingnan natin, dito, asan si negative 2? At andito si negative 2, di ba? Ito yung negative 2. Right? And si negative 2. Sabi dito, from the left of negative 2. So, mula kaliwa. Okay? Mula kaliwa. So, papunta dun sa negative 2. O ganon. Di ba? So, kung titingnan natin dito sa kaliwa, saan yung mga points na may papunta sa negative 2? Di ba ito? Ito yung graph natin. So, ito yung susundan natin. Right? So, as yung x natin, kapag, kunwari, x natin ay negative 4, ito siya, di ba? Andito yung y. X ay negative 3, ito. Di ba? Wala naman dito sa baba. So, ito lang. So, x ay negative 2.1. So, ito, di ba? So, papalapit tayo dito. Tama? So, as x approaches negative mula kaliwa, papunta dito yung y. Ano yung y value na yon? Kung titingnan natin, susugin natin dito, ang y value niya ay 4. So, kapag yung x natin ay papunta sa negative 2, papunta dito, okay? Yung y value natin, papunta naman dito sa y value na 4. Hindi, sabi natin sa limit, di ba, hindi kailangan pumunta doon. Kahit hindi defined yung y value natin dito, alam lang natin na papunta doon yung y. Hindi kailangan mapunta doon yung y. So, ang limit ng function as x approaches negative 2 from the left will be, ay, ayaw niya. So, kailangan ko palang i-x to. Ay, ayaw, ayan. Ay, 4. Malinaw po? Okay, paano naman from the right? So, dahil mula sa kanan naman siya, ito naman ang, we only have 10 minutes. Anyway. So, mula sa kanan, ito naman ang tutingnan natin, di ba? Kasi mula kanan, ito yung mga x values niya. So, x mo ay negative 1, ito yung y, x mo ay negative 1.5, andito. So, ito yung sususugin niya. So, papunta saan yung y? Papunta dito. Ano yung y value niya? Negative 3. So, ito yung limit. Okay? So, if you would remember, kapag kinuha daw natin ang limit from left and right, dapat isa lang ang value. Pag magkaiba yung value tulad nito, ang limit as x approaches negative 2 does not exist. Okay? Dapat magkaparehas. Pag magkaparehas, saka lang magkakaroon ng limit yung ating function. At that limit. Pero dito nagkaiba, so the limit of the function does not exist. Okay? Malinaw po. Malinaw ba? Yes, sir. Okay, so isa pa. Opo, sir. Limit of the function as x approaches 3 from the left. So naman yun, 3 from the left, ito. Kaso dito naman guys, ito, from the left of 3, parang sort of an asymptote. Ang asymptote guys is just a line wherein the graph tries to approach pero hindi siya pwedeng dumikit or mag-overlap. So, ayun ang ibig sabihin ng asymptote. Parang itong line na to, na-friend zone niya yung graph na to. So, hanggang tingin ka na lang, hindi ka pwedeng dumikit itong graph na to. So, as you make your x approach 3 from the left, itong graph natin, papalapit lang siya ng papalapit. Pero habang papalapit, tumataas siya. So, ibig sabihin, as your x approaches 3 from the left,
yung ating y value approach a very large number. Yan tawag natin sa kanya ay infinity. Okay? Now, how about from the right? From the right naman, as your x approaches 3 from the right, papunta naman dito sa y value na to, di ba? Unlike dito, asymptote ito, pero ito hindi, naputol siya, di ba? At this point, so which is at negative 6. So same thing, magkaiba. So the limit as x approaches 3 does not exist again. Okay? Malinaw? O, ito pa. How about the limit of f as x approaches 1 from the right? Ano naman yun? Ano naman yung limit ng function as x approaches 1 from the right? Limit of f of x as x approaches 1 from the right. Ano yung magiging value natin dyan? Yan. So as x approaches 1 from the right, mula sa kanan, andito naman yung kanan, ito naman yung susundin natin. Ano yung magiging y value? Ano yung pinapatunguhan? Ay, ano yung y value? Ito ay negative 1. Right? Ano naman yung limit of the function as x approaches 1 from the left? So 1 from the left, yung nasa kaliwa naman. Sa kaliwa ni 1. Ito. Right? So ito naman yung susundan natin. So saan papunta? Papunta sa 3. So yun ang limit. Okay? So again, magkaiba. So the limit does not exist again. Pero pag nagkaparehas, kunwari, how about the limit of the function as x approaches, say, 0 from the left? 0 from the left naman, asan yung ating 0? Ito, di ba? From the left, papunta dito. So papunta doon yung ating y value. So this will be equal to 1. Right? Okay na. And then, if you try to find the limit naman of the function as x approaches 0 from the right. 0 from the right. Okay, this is 0 mula sa kanan. Ito naman, papunta ulit. So notice, isa lang ang pinupuntahan. So this is also equal to 1. So the limit of the function as x approaches 0 now will be equal to 1. Okay? So, ganun siya. Mapapansin nyo guys, ang tatanda natin, limit natin yung pinakamalapit. Bakit sabi natin dito, ito yung 0? Ba't hindi ito yung ginamit natin? Eh, may mas malapit pa. Diba? So, ito yung gagamitin natin. Kaya yun ang kinuha natin. Kuha. Hindi pwedeng ito. Kasi mapuputo lang din. Saka tayo lilipat. Eh, dun din naman. So, ito din ang gagamitin natin. Okay, so that ends the 40 minutes. So tutuloy natin to next week, and then after that saka tayo mag-quiz. Pero I'll be posting siguro at later. I'll be posting siguro mga 11:30. I'll be posting your quiz, and then the due date will be next meeting mga 10 o'clock siguro or 9:30. Okay? Para mamaya, pwede nyo kunin yung quiz, tapos, actually, multiple choice lang pala siya. Pwede nyo kopyahin, saka nyo sagutan, and then saka nyo bigyan ng sagot in the next meeting. Isang beses nyo lang pwedeng sagutan yan, ha? Pag nasubmit mo siya, hindi na siya pwedeng balikan. So, parang kwan lang to. Kapag nagkahiwalay kayo, hindi na kayo pwedeng magkabalikan. Boom! Joke. Okay. So, ganun lang yung quiz natin. May kilang siya. Siguro mga 10 item quiz lang. Okay? May tanong po ba? Kung walang tanong, lagyan nga po ng inyong mga camera for a few seconds. At kailangan kong at least kahit paano makita yung mga itsura nyo, ano itsura nyo sa totoong buhay. Meron kwan si Galman, may audience. Baka mas matuto pa yung kapatid mo, ha? Derive. I-on nga yung camera mo, and then sino ba tong 1F? Pakipalitan nyo naman yung pangalan nyo sa akin. Madali naman mag-rename yan. Okay na.
Braven, Mark Johannes, paki-on nga ng camera mo saglit. Hanggang ngayon nagko-connecting to audio ka pa lang, patapos na tayo, Johannes. Hindi ka man lang nakinig. Make sure na nakakonect ang audio no, kung hindi niyo maririnig yung natin ha. Okay na yan siguro. Oh. Print screen. Asan na si print screen ko? Oh. Tingin naman kayo sa camera. Sila Extramador halatang nag-ML kayo, no? Sir, hindi, sir. Ano? Ano kayo? Sir, chat lang po, sir. Ngiti ka ng ngiti, parang nakakaloko yung ngiti mo, ha? Parang may niloloko, ay mali pala. Parang may niloloko ka sa ngiti mo, ha? Mukhang may niloloko ka na naman, ha? Isa pa nga yun, meron ka na si Juan. Isa pa. One more. Ay, umalis ulit si Lilith. One, asan na siya? Si Braven umalis. Wala si Johannes. Kailangan mag-print screen kasi kailangan one daw to pang tawag lang. Saan na ba siya? Oh, shucks. Hindi ko na-save kahapon yun. I-send ko sa kon para at least meron tayong okay na yan guys, so that's it. God bless in 1 minute. Ingat kayo lagi ha, maghugas ng kamay at huwag gagala ha. Ingat kayo lagi. Sir, thank you po. Sige. Ikaw din po, sir. Ingat. Ingat.